Sa unang bahagi ng kwentong ito ay si Mori ang nag-champion sa Seoul Preliminary ng God of High School. Nag-umpisa na ding kumilos ang organisasyon na Nox at nagawa nilang mapatay si Bangsa at inatake din si Q. Mag-uumpisa naman ang unang laban nila Mori sa national tournament at kalaban nila ang North Chungcheong. Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi nito ay inaanyayahan kitang panoorin muna ito para masundan mo ang ating kwento. Ang unang lalaban para sa Seoul ay si Mori at sa North Chungcheong naman ay si Gidong. Ginamit ni Mori ang mga natutunan niya kay Bongchim para umano mapalabas ang kanyang natatagong kapangyarihan. Ngunit nagkamali pala siya sa mga pressure points na dapat tatamaan niya dahilan para hindi siya makagalaw. Sinamantala ito ni Gidong at kaagad na binugbog si Mori hanggang sa itanghal ng panalo si Gidong. Ang susunod naman na lalaban ay sila Dewi at Pamkwang. Sa pag-uumpisa ng laban ay nagkasubukan lang muna sila. Hanggang sa ginamit ni Pamkwang ang rice bag toss at sinundan ng nail pound ngunit ginantihan naman ito ni Dewi ng kanyang Black Tortoise, Vermilion Bird at White Tiger. Sumugod ulit si Dewi ngunit natama naman siya ng charyok ni Pamkwang na hammer at tumilapon sa corner ng ring. Muling ginamit ni Pamkwang ang kanyang charyok ngunit nasanggana ito ni Dewi. Dito na rin ginamit ni Dewi ang kanyang Asher Dragon na kaagad sumira sa hammer at napabagsak si Pamkwang dahilan para makuha ni Dewi ang panalo sa pangalawang laban. Para sa panghuling laban ay kalaban ni Mira si Jangmi na gumagamit din ng espada. Nagpalitan muna sila ng mga atake hanggang sa mabali ni Mira ang sandata ni Jangmi. Dito na inilabas ni Jangmi ang kanyang charyok na tinatawag niyang Bastard. Gamit ito ay nagawa din niyang mabali ang sandata ni Mira. Ginamit naman ni Mira ang kanyang Windmillow at napabagsak si Jangmi. Dahil dito ay makakaabante na sila Mori sa susunod na round. Habang kinakausap pa ni Axley si Drake tungkol sa pag-atake nito sa commissioner na walang basbas mula sa matataas na opisyal ng Nox ay bigla naman siyang inatake ni Q. Inatake naman ni Saturn si Q hanggang sa mahuli niya ito. Nang aatake na si Axley ay dumating naman si commissioner o para pigilan ito. Nakalaban ni O si Saturn at si Axley naman ang nilalabanan ni Q. Sa lakas ni O ay naiinis na sa kanya si Saturn hanggang sa mapuruhan nito si Saturn dahilan para mapa-atras si Axley kay Q at sagipin si Saturn at kaagad silang tumakas. Dahil nasa loob pa si Drake ay pinasabog naman nito ang kanyang sarili para madamay dito sila Q at O ngunit hindi siya nagtagumpay dito. Nakarating naman kay Mugen ang nangyari kay Q at dahil dapat isang top secret ang tinutuluyan ng mga commissioner ay alam na ni Mugen na may traidor sa kanila. Ipinakita naman ni Commissioner P kay Mugen ang larawan ng putol na braso na kabilang umano kay Jin Taejin. Para sa unang laban naman sa Group B ay magkalaban ng South Gyeongsang at North Jeolla. Unang naglaban ay sila Jegel Take at John Jugok. Aatake pa lang sana si Jugok nang bigla siyang inatake ng charyok ni Take. Umatake naman kay Take si Hyungdan para patigilin si Take ngunit nabugbog lang din ito. Hinaranga ni Mira si Mori dahil baka tumulong na naman ito at baka matanggal pa sa paligsahan. Ngunit hindi akalain ni Mira na si Dewi pala ang pupunta sa ring na kaagad sinipa si Take para pahintuin ito. Pinigilan silang dalawa ng referee at umatake naman si Jugok ngunit hindi ito tumalab kay Take at dito na siya napurohan. Kaagad siyang pinagaling ni Bongchim sa grabe ng pinsalang natamo nito. Sa pangalawang laban sa Group A ay pareho ng may tag-isang panalo at talo ang magkabilang koponan. Ang huling maglalaban ay sila Park Ilpyo at Gwimgi at ang mananalo dito ay makakaabante sa susunod na round. Dahil nahihirapan si Gwimgi sa sunod-sunod na atake ni Ilpyo ay ginamit na niya ang kanyang charyok. Ginamit naman ni Ilpyo ang The Transience of Life para maiwasan ang mga atake ni Gwimgi. Tapos sinundan niya ito ng Falling Leaf Inferno na siyang nagpatalo kay Gwimgi. Nang pauwi na sila Mori ay nagpa siya munang maglakad-lakad mag-isa si Mori. Dito ay iniisip niya ang mga sinabi ni Mugen tungkol sa lolo niyang si Jin Taejin nung pinatawag siya nito. Pinakita nila kay Mori ang bakas ng naganap na labanan sa kabundukan. Ayon pa kay Mugen na sa dami ng dugo na nawala kay Jin Taejin ay maliit lang ang tsansa na buhay pa ito ngunit kampante naman si Mori na buhay pa ang lolo niya. Nilapitan naman siya ni Ilpyo at matapos silang magkamayan ay biglang umatake si Ilpyo. Nagulat si Mori dito hanggang bumagsak siya at nang susuntukin na siya ni Ilpyo ay huminto ito dahil may atake din pala sa kanya si Mori mula sa likod. Tinanong kaagad ni Mori kung ano ang ibig sabihin ng marka sa likod nito. Ayon kay Ilpyo ay pagpapakita niya umano ito ng respeto kay Jin Taejin. Ikwenento ni Ilpyo kay Mori ang mga pangyayari 14 na taon na ang nakakaraan. Mula nang pumanaw ang ama ni Ilpyo ay pinagkatiwala siya ng kanyang ina sa kakilala ng lolo niya at dito din niya unang nakita si Jin Taejin at si Mori. Dito ay may ibinigay si Taejin na libro kay Ilpyo na ibibigay niya dapat sana sa ama nito.
Nakapaloob sa librong ito ang bagong estilo ng Taekian na nilikha ng lolo niya na si Park Il-tae na tinatawag na Samsu Taekian na kalaunan ay siya ding ginagamit ni Ilpyo. Kasamahan ni Taejin si Il-tae sa isang misyon at dito na din umano ito nasawi. Nang kinukumusta na ni Ilpyo kay Mori si Jin Taejin ay biglang inatake ni Taek si Mori at nasangga ito ni Ilpyo katapos ay umalis din kaagad si Taek. Nang malaman ni Kyu ang pagkamatay din ng asawa at anak ni Sim Bangsa ay sinugod niya si Mujin dahil umano pinabayaan lang itong mangyari ni Mujin. Ngunit tumilapon lang siya nang gamitin ni Mujin ang charyok nito at hindi na siya makagalaw. Nalaman na lang ni Kyu na buhay pa pala ang asawa at anak ni Sim Bangsa. Gamit ang charyok ni Pina Marionette ay gumawa ito ng peking asawa at anak ni Bangsa na siyang pinatay ng mga taga-Nox. Nang magkita si Kyu at Dewi ay nakiusap si Dewi na tulungan siya nitong magsanay para magkaroon din umano siya ng charyok. Marami umanong dahilan si Dewi kaya gusto niya itong makamit. Pero ang isa dito ay matulungan si Mori dahil napapansin niya umanong may bumabagabag dito na hindi nito masabi sa kanila. Pinulong ni Mujin ang mga commissioner para sabihin na iligpit kaagad ang sinumang miyembro ng Nox na makakaharap ng mga ito kasama na din ang traidor sa kanila. Para mapigilan ang mga ito na iligpit ang susi na siya umanong banta sa god umano na pinoprotektahan ng Nox. Isinagawa ang paligsahan na God of High School para mahanap ang susi na ito at ito din ang dahilan kaya nangingialam ang Nox sa paligsahan. Nakatanggap naman si Mori ng sobra na naglalaman ng isang mapa na may kasamang litrato ni Jin Taejin. Dali-daling tumungo dito si Mori kaya nung mag-uumpisa na ang kanilang pangalawang laban kalaban ng Jeju ay hindi nila ito makita. Ayon pa kay P ay kaya pa naman nila manalo sa match kung mananalo sila sa dalawang sunod na laban. Kaso ang problema ay suspendido pa si Dewi dahil sa ginawa nito nung laban nila Taek at Jugok. Kaya kahit manalo pa si Mira sa unang laban ay wala silang maisasabak sa susunod na laban. Nagpasya sila na hahanapin ni Dewi si Mori habang lumalaban si Mira para sa unang laban. Pagkadating naman ni Mori sa lugar ay kaagad niyang nakita si Jin Taejin. Nang sinusubukan niya itong gisingin ay bigla itong sumabog at isa lang pala itong patibong. Nang nakahandusay na si Mori ay may dumating naman na lalaki na si Fei Long na miyembro din ng Nox. Na naatasan na iligpit umano ang sa tingin nilang mahihina na kalahok sa paligsahan para mapabilis ang paghahanap sa susi. Pagkatayo ni Mori ay ginamit ni Fei Long ang kanyang charyok na doppelganger at ito ang mga nilabanan ni Mori. Dito ay nakita ni Mori ang totoong mga miyembro ng Jeju team na siyang kaharap ngayon ni Mira. Kalaban ni Mira si Lee Marin at sa kalagitnaan ng laban nila ay inihagis kay Lee Marin ang espada ni Mira na kinuha sa kanya ni Songjin. Ipinakita niya kay Mira ang totoong anyo umano ng espada at kahit nahawakan na ito ni Mira ay bumabalik pa rin ito sa umanong kinikilala nitong nagmamay-ari na sa espada. Nahirapan si Mira sa pakikipaglaban dahilan para magtamo siya ng mga pinsala. Hanggang sa babagsak na sana siya nang nagawa niyang magkaroon ng charyok at ito ay ang The Great Hero, Lubu Fangxian at kasabay nito ay nabawi na din niya ang kanyang espada. Ipinalabas naman ni Lee Marin ang kanyang charyok na Kraken. Ngunit hindi pa rin ito umubra sa bagong kapangyarihan na nakuha ni Mira kaya mabilis lang din siyang natalo ni Mira. Dito na din dumating si Mori at nakalaban niya dito si Han Seong. Sa galit ni Mori ay hindi man lang nakaporma si Han Seong at ginawa din niya dito ang pambubugbog na ginawa niya kay Fei Long. Pinapanood naman ng mga miyembro ng The Six ang laban nila. Ginamit kaagad ni Mori ang Blue Dragon Kick na sinundan ng Twin Blue Dragon Kick na nagpapanalo kay Mori. Ipinatawag ni Mujin sila Mori para ipaalam ang totoong nangyari sa mga miyembro ng Jeju team na dapat sana ang nakaharap nila sa paligsahan. Sinabi din niya ang kinalaman ng Nox dito at ang layunin ng organisasyon bakit sila nakikialam sa paligsahan. Gusto umano ng organisasyon na burahin ang ibang Diyos maliban sa kinikilala nilang Diyos at ang mga charyok users na siyang humihiram sa kapangyarihan ng ibang Diyos. Ayon pa kay Mujin ay balak umano ng Nox na gamitin ang matinding kapangyarihan ni Jin Taejin. Hindi naman inirerekomenda ni Mujin na subukan nilang iligtas si Taejin dahil sa maliit na pagkakamali lang ay baka mas mahirapan sila Mujin. Pero kung mananalo umano sila Mori sa paligsahan ay magbibigay si Mujin ng karagdagang pang-impormasyon na kailangan ni Mori. Habang si Fei Long naman ay kaagad na niligpit ni Taek. 4 na taon ang nakakaraan ay nagkaroon ng malalang injury sa binti ang kapatid ni Sunga at pinsan ni Ilpyo na si Sungyeon dahil sa kagagawan ni Taek. Ito ang dahilan kaya nabugbog ni Ilpyo si Taek at napasali din siya sa God of High School para magamot ang binti ni Sungyeon. Para naman sa semifinals ay kalaban nila Mori ang koponan nila Ilpyo. Unang sumabak si Dewi kalaban naman si Sunga na apektuhan si Dewi sa ginawang atake ni Sunga sa bandang tenga dahilan para mawalan siya ng balanse. Sinamantala ito ni Sunga at kaagad na umatake ngunit hindi ito tumalab kay Dewi.
Nang sumugod ulit si Sunga ay dito na siya natalo ni Dewi. Pinuntahan naman ni Manjin ang mga miyembro ng Jeju team. Nakahandusay na din dito si P na duguan dahil sa tama sa tiyan. Pagkatapos maglaho ang mga miyembro ng Jeju team ay dumating naman si Park Mujen. Kumilos na din ang ibang miyembro ng NOX papunta sa pinagdadausan ng paligsahan. Dahil alam na ni Mujen na mangyayari ito ay nakabantay na din ang mga commissioner para harapin ang mga ito. Dito na niya inilabas ang malaking espada na ginamit din niya kay Jin Tae-jin. Ang susunod naman na maglalaban sa paligsahan ay sila Mori at Ilpyo. Habang naglalaban sila ay isa-isang binabanggit ni Ilpyo ang mga kahinaan ni Mori. Dahil dito ay madaling nakukounter ni Ilpyo lahat na atake ni Mori. Habang pinipigilan ni Mujen ang atake ni Manjin ay pinalabas naman ni Manjin ang sinasabi nilang God at siyang humawak ng malaking espada. Dito na umaksyon ang isa pang miyembro ng The Six na si Haliang para pigilan at sirain ang espada. Gamit ang iba't ibang klase ng sandata ay inatake niya ang espada. Nag-isip naman si Mori kung paano niya masosolusyonan ang mga kahinaan niya. Hanggang sa ginamit niya ang Moonlight Sword style ni Mira para sa kanyang unang kahinaan na close combat. Ginamit naman niya ang Black Tortoise ni Dewi para sa kanyang pangalawang kahinaan na halatang preparasyon bago niya gamitin ang teknik niya. Dito ay ginamit na ni Holiang ang National Treasure No. 1 Cleaving Cleanse at nagtagumpay silang masira ang espada. Dahil nakakasabay na si Mori kay Ilpyo ay ginamit na nito ang Blue Dragon Tempest at ginamit naman ni Ilpyo ang Hellfire Blade. Nanaig dito ang lakas ng Blue Dragon Tempest ni Mori. Dito na inilabas ni Ilpyo ang kanyang Charyok na Nine Tails Guardian. Dahil sa matinding kapangyarihan nito ay naramdaman kaagad ito nila Mujen at Manjin at kumbinsido silang ito ang susi na pareho nilang hinahanap. Sa agwat ngayon ng kapangyarihan nila Mori at Ilpyo ay nabugbog dito si Mori. Ngunit kahit ganun pa man ay hindi pa sumusuko si Mori at napansin din ni Mori na nahilo saglit si Ilpyo. Tatapusin na sana ni Ilpyo ang kanilang laban nang biglang may nagising na kapangyarihan kay Mori. Dahil dito ay naglaho ang ginawang atake ni Ilpyo. Muling umatake si Ilpyo gamit ang Night Parade of 100 Demons ngunit gamit ang atake ni Mori ay napabagsak niya si Ilpyo at natalo niya ito. Hindi naman malinaw pa kay Mori kung ano itong klase ng kapangyarihan ang bigla na lang lumabas sa kanya. Naramdaman naman nila Mujen na nawala ang aura ng Nine Tails at nagpasya si Manjin na umalis na lang. Kaagad na tinawagan ni Mujen si Q para maproteksyonan kaagad si Ilpyo at baka umatake na naman ulit si Manjin. Binisita naman ni Mori si Ilpyo para kumustahin ito at pag-usapan ang tungkol kay Jin Tae-jin. Dito na sinabi ni Mori kay Ilpyo ang sitwasyon ni Tae-jin. Dito ay nagharap si Jugok at Taek at nag-iba ang kalahating bahagi ng katawan ni Jugok at inatake paulit-ulit si Taek. Pagdating ni Hyungdan ay inatake naman siya ni Taek at pinalapit kay Jugok katapos ay nasaksak ito gamit ang Charyok ni Taek. Dito na nagbago ang buong katawan ni Jugok katapos niyang higupin si Hyungdan. Inatake niya sila Sunga at Haiwanbak at hinigop din ang ibang tao na malapit sa kanya. Sinubukan ni Ilpyo na labanan si Jugok ngunit nang matatamaan na ni Jugok si Ilpyo ay inatake naman ni Taek si Jugok. Dito na rin iniluwa ni Jugok si Hyungdan at muli siyang nagwala. Nang mahihigop na ni Jugok sila Sunga at Haiwanbak ay nagising naman si Hyungdan at sinusubukan na pakalmayan si Jugok. Dito na umatake si Taek kay Jugok gamit ang Charyok nito at napakawalan sila Sunga at Haiwanbak. Ngunit kasabay ng atake ni Taek kay Jugok ay nadamay naman ang braso ni Haiwanbak at binti ni Sunga. Sa galit ni Ilpyo ay kaagad niyang inatake si Taek at naglaban silang dalawa. Bumalik naman si Manjin at nagpakawala ng maraming nilalang mula sa kalangitan. Dito na idineklara ni Mujen ang pagtatapos ng paligsahan na God of High School. Kasabay ng mga nilalang na lumabas ay may malaking nilalang din ang lumabas dito at naging estatwa na tinatawag ni Manjin na God. Habang nilalabanan ng mga commissioner ang mga malilit na nilalang na pinalabas ni Manjin ay pinipigilan naman ni Mujen ang pabagsak na God umano ni Manjin at dito na din lumabas ng gusali sila Mori. Habang binubugbog ni Ilpyo si Taek ay nagkaroon ng pagkakataon si Taek na atikihin sa likod si Ilpyo. Nagawa ni Taek na matanggal sa katawan ni Ilpyo ang susi na pinag-aagawan nila. Kukunin na sana ito ni Taek nang maaga ito ng alagad ni Manjin at dumating din si Holiang at Bongchim para agawin ito. Nang makuha ito ni Manjin ay inatake naman siya ni Mori. Bumukas naman ang estatwa na pinipigilan ni Mujen at sumali na din sa labanan ang gobyerno ng bansa at nagpakawala ng mga missiles patungo sa kinaroroonan nila Mujen. Kaya nagpasya si Mujen na i-teleport sila Mori sa Sage Realm. Nagkasama-sama naman sila Dewi, Mira, Sunga at Haiwanbak at ginamit ni Dewi ang kanyang Charyok na Hetei para pagalingin sila Sunga. Nakita naman ni Mori sila Ilpyo at Sungyun at ginamit niya ang kanyang natutunan kay Bongchim para mapahinto ang pagdurugo ng mga sugat ni Ilpyo.
Pagkagising ni Ilpyo ay pinagkatiwala niya kay Mori ang susi. Dito ay nakalaban nila Dewi at Mira si Take at pagkadating ni Mori ay nakahandusay na sila pareho kaya nilabanan ni Mori si Take. Patuloy pa rin ang labanan ng grupo nila Mugen at Manjin ngunit dumating na sa kanyang limitasyon si Mugen. Dumating naman si Jason para i-teleport lahat ng tao ng syudad sa ligtas na lugar maliban sa kanilang dalawa ni Manjin at mga alagad nito. Gamit ang mga missiles na pabagsak ng syudad ay ginawa niya itong sandata para sirain ang malaking estatwa ni Manjin. Dito na din nakabalik sila Mori sa syudad at nakita nila si Jason na bumagsak kaharap si Manjin. Biglang inatake ni Take si Mori at nang tutulungan na siya nila Mira at Dewi ay hinaranggan naman sila ng charyok ni Take. Nakuha ni Take ang susi kay Mori at kaagad na nilagay sa kanyang tiyan. Naging sanggol ito at kaagad ding lumaki at nagbago na ng anyo. Biglang inatake ni Take si Mira at nag-umpisa na silang maglaban-laban. Nang matamaan si Mori ng atake ng charyok ni Take ay tinulungan siya ni Mira. Inatake naman sila ni Take at sinangga ito ni Dewi. Dito na naalala ni Mori ang totoo niyang katauhan bilang Sun Wukong o Monkey King kasabay nito ang pagdating ng sandata niyang Nayoibo. Dito na din napagtanto ni Manjin kung bakit natalo ni Mori si Ilpyo na siyang may hawak ng susi. Kaagad silang naglaban ni Take at sa una ay halos magkapantay lang sila ng lakas. Nang matamaan si Take ng Nayoibo ay paulit-ulit na siyang sinuntok ni Mori. Ginamit na din ni Mori ang Kintown at paulit-ulit na binagsakan ng kidlat si Take hanggang sa bumagsak ito. Kaagad namang dumating ang mga kasamahan ni Manjin para makatakas si Manjin sa lugar. Muling bumangon si Take na naging halimaw at kaagad silang inatake. Dumating naman si Ilpyo at sama-sama nilang nilabanan si Take. Ginamit ni Mori ang kanyang Imperial Divine Dragon Fang. Sa tulong ng kapangyarihan ni Jugok ay naging bato ang halimaw dahilan para mawasak kaagad ito kasunod ng isa pang atake ni Mori. Unti-unting kinakain si Take ng kanyang charyok hanggang sa maglaho na lang siya. Naligaw naman si Mabora sa lugar ng isang miyembro ng The Six na si Angneyo dahilan para ito magising kaya dinala niya si Mabora sa kinaroroonan nila Mori. Idineklara niyang panalo sa paligsahan ng grupo nila Mori at siya din ang tutupad sa magiging hiling nila Mori bilang gantimpala ng paligsahan. Gusto sana ni Mori na mailigtas si Jin Taejin ngunit naisip niya ang ibang nasaktan sa labanan. Dahil wala nang iba pang mahihiling sila Mira at Dewi ay hiniling na lang ni Mori na pagalingin ang mga nasaktan sa labanan. Katapos matupad ni Angneyo ang kahilingan ni Mori ay nag-anyong bata ito sa dami ng kapangyarihan na nawala sa kanya. Sinabi din niya kay Mori na buhay pa si Taejin dahil nararamdaman pa niya ito pero nanghihina na umano ito. Para kay Mori ay sapat na ang impormasyon na ito at dito na siya nakatulog. Dito na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan mo ito. Maraming salamat na din sa panunood at sa susunod ulit na kwento.